purihin ng Panginoon. Minsan pa, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. At marami din pong salamat. Ako po'y magpapasalamat din sa Panginoon sa hapong ito na muli ay makakapahayag, no? Makakapag-share ng gospel. At ganun din, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood via online. At salamat pong muli na tayo ay pinagtagpong muli ng Panginoon. Bagamat may kulang sa atin dahil kahit pa paano yung presensya niya, bigla tayong yung biglang nagugulat na lang tayo, di ba? Pag dumarating siya kasi naka-costume siya. So, pero ngayon, di na mangyayari yun. So, isang na yan sa atin na alalahanin din yung ating kapatid na yun na naging bahagi din ng ating gawain at ng iglesia nito. So, yan mamaya yata ay pupunta doon sa kay Brother Ray. Ayan, may binigay po akong mga sa iba. Ito po ang kopya. Pero ito po ay hindi kasama dito sa natin. Pero hindi po kasama to sa i-preach ko. Pero kasama po ito sa ating pag-aaral kasi po ito ay mahalaga. So ano nga ba yung, napakalawak po kasi ng ating, balik, pang series 3 na tayo ngayon So about the laws and the grace. So kaya po, meron akong mga binigay na kopya. But never mind yung nasa likod po. Kasi ginawa ko lang po ito dahil yung likod, nanginayang naman po kasi, gamitin po kasi ang bond paper sa akin. Kaya talagang, pagka ginagamit ko pa po yung likod. Ay po yung nasa likod. Kasi ang dami yan. Ang dami ko pong pinagagamitan. So talagang purihin ng Panginoon po sa umagang ito, ay sa araw na ito. Salamat po sa Panginoon. At ang last meeting po, we tackled the law of Moses and grace by Jesus Christ. This is the continuation of the series to thoroughly understand the grace and the law. So our title for today, The Law and the Promise. Please stand to give respect the word of the Lord na kung saan ay babasahin natin ito sa Galatians chapter 3 verse 15 to 25. Kung wala po namang mga Bible ay pwede naman pong makinig na lang. Ang akin pong babasahin ay Tagalog na lang po. So ayon sa Galatians chapter 3 verse 15 to 25, ang kautusan at ang pangako. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang saysay ni madaragdagan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, hindi sinasabi at sa kanyang mga supling, na ang tinutukoy ay marami kundi at sa iyong supling. Naiisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang iyon at ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan. Na dumating pagkaraan ng 430. Kung ang pamana ay pinagkaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag at may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Kapag may tagapamagitan, nangangahulog ang higit sa isang panig ang gumagawa ng kasunduan. Subalit ang Diyos ay iisa. Ang ibig bang sabihin nito ay salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung ang kautusang ibinigay ay nakakapagbigay buhay, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Ngunit dahil sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo nakakulong sa kautusan hanggang sa ang pananampalataya nito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo may turing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng tagapagdisiplina.
Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. O Diyos ng makapangyarihan sa lahat, samahan niyo po kami, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, Ikaw po ang mapapurihan, Panginoon. Fill us with your Holy Spirit, O God, hallelujah. Upang nga po itumimo ito sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Maibahagi namin sa iba na nangangailangan ng katotohanan, Panginoon, na nanggagaling sa iyong salita. Pag-ingatan niyo po ang aming mga puso at linisin niyo po kami, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. Ang paghahandog na ito, ang gawain ito ay inihahandog namin sa iyo ng lubos, Panginoon. Itago niyo po sa inyong likuran ang iyong abang lingkod at ikaw ang mapapurihan, Panginoon. Magsalita po kayo sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Purihin ka, O Diyos, ng kataas-taasan. Dalangin po namin ang lahat ng ito in the mighty and precious name of your Son and our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Sige po, pwede na po tayong makaupo. Na-review natin nung nakaraan, the law was given to the Israelites for a specific time, for a specific purpose. Tama po? Ibinigay ang kautusan na ito for a specific time and a specific purpose sa mga Israelita. Given to Israel people, not in Egypt, not in other countries, but in Israel only. Napag-aralan natin kautusan ay salamin lamang ng kasalanan at ito ay hindi daan ng kaligtasan. Sinabi din ng Panginoong Jesus that He came to fulfill the law, not to abolish. And Jesus sacrificed once and for all, and those who believe in Him have everlasting life. The passage from the book of Galatians na kung saan ito ay pagtuturo sa lahat ng mga ito ay sinulat ni Paul, personal letter ito ni Paul, na kung saan makikita natin ito na nabanggit din po sa book na ito ay malalaking titik. Kasi po si Paul may diferensya po siya sa mata. So yung mga iba pong sinulat niya, may tagasulat po siya nun. Pero this is the personal letter of Paul, na kung saan malalaki po ang titik nito sapagkat nga po may diferensya nga po siya sa mata. Eh bakit nga ba? Dahil sa sobrang kailangan niyang gawin upang paalalahanan ang mga taga-Galatia. At dito din po napag-aralan natin na kung saan ang law ay upang mapabanal ang tao as God gave this to Israelites to become holy. The law is the mirror na kung saan makikita natin anumang nasa mukha natin pero hindi ito malilinis sa pamamagitan ng pananalamin. So may mga key points po tayo yan na kung saan ito ay pinagdiinan ni Paul na to wake up the church of Galatians, to tell them that the law was never meant to function in that way, and that real hope was found in the promise of God and in Jesus alone. That's where God our Father wants to take us today. Yun din ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya ang mensahe nito ay nagpapatuloy hanggang sa henerasyon ngayon. God's promise to Abraham, kung saan napapaloob yan sa verse 15 to 18, that all nation would be blessed through the offspring. Ang offspring na yun na tinutukoy doon ay si Jesus Christ. Kaya nga sabi doon, ito ay, tinutukoy doon ay sa iyong supling. Hindi sinabi sa mga supling. Sapagkat ang tinutukoy dito ay si Kristo, na kung saan siya yung katuparan na ipinangako ng Panginoon. Next po, the purpose of the law, na kung saan napapaloob po ito sa verse 19 to 22. The law was added because of transgression, to show people their need for Savior, not to replace the promise. It acts as a mirror exposing human sinfulness and ability to be righteous through effort. Na kung saan ito ay sinasabi nga sa kautusan, na upang maipakita ng law na ito o kautusan na ito, yung paglabag, yung kasalanan, ibinigay ito para makita ang kasalanan. Kasi kung wala po ito, hindi malalaman ng tao ang kasalanan na ito pala ay mali. Diba? Thou shalt not kill. Diba? Na hindi nga dapat yung mga bagay na yun. Kung hindi ibinigay ang kautusan, ay ganun-ganun lang. Habas-habas na lang ang pagpatay, pagnanakaw, at pangangalunya at iba pa, di ba? At paglapastangan sa Diyos, higit na sa lahat. Kaya ibinigay ito upang ito ay maging
ito ay maging palatuntunan ng Diyos para sa tao sa paglakad ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. The law was guardian. The law is a guardian or tutor. Ito yung nagbibigay ng sa atin, ng guidance na kung saan ay ito nagsisilbing guardian sa atin na nakikita na ito yung nagpapaalala ng mga bagay na gagawin natin. So sabi nga dyan, before Christ, the law acted as a pedagogos. Ang ibig sabihin nito, ito yung child leader. Hebrew word ito. Na kung saan nung unang panahon po, yung mga hari, di po ba may mga hari tayo sa Judah at Jerusalem, na kung saan napakabata, di po ba? Na ang nangyayari sa kanila, dahil sa sila ay bata pa, ang nagpapalakad sa kanila ay yung kanilang mga leader or mga priest. So, ang tawag sa kanila ay pedagogos or a child leader, a child servant. Enslaved sila nung guardian nila. Yun ang ibig sabihin po doon. Kaya sabi nga rito, nakalagay dyan sa 23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan. Yun eh. Na kung saan pinakikita sa atin na nung unang mga panahon, yung mga batang hari na yun, ay nandun lang, sumusunod sila. Hindi sila yung nagpapasunod, kundi sumusunod sila dun sa nagtuturo sa kanila. Ganun din inilarawan ang kautusan noong panahon na yon, na kung saan ay ang pananampalataya ng mga taong ito nakakulong lamang sa kautusan. At ngayon, sabi nga rito, upang iyon yung may taga-disiplina hanggang sa dumating si Kristo. Tungayan natin yung susunod, a freedom in Christ, na kung saan sabi nga dito, now that faith in Jesus has come, believers are no longer under the guardianship of the law, but are justified by faith. So, hindi na tayo, nakalaya na tayo. Hindi na tayo dapat pang paalipin. No? Sabi nga dyan, ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Bakit? Nandiyan na po si Christ. Nandiyan na po lahat ng ginawa ng Panginoon na kung saan ang buong kautusan ni Moses ay napapaloob po sa sa ating Panginoong Jesus. Yung paghahandog, yung lahat ng ginagawa doon ay sa pamamagitan. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. Na kung saan siya yung kaisa-isang inihandog. Kung noon ay marami pong inihahandog na mga hayop, maraming inihahandog na kung ano iba't iba para lang sa paglinis ng mga kasalanan. Ito yung pinadala ng ating Panginoong Diyos upang ang Panginoon nating Jesus ay maging iisang handog at siya ay namatay ng minsan lang at hindi na yun mauulit kailanman. He died for us once and for all. He crucified, died, and after 3 days, he rise again. Amen. Kaya po hindi na tayo dapat pang magpa-alipin. Saan? Sa mga tuntunin ng tradisyon. Nakikita po natin ito sa panahon natin ngayon. Noong panahon na yon, nakikita natin ito sa buhay ng mga Israelita. Pero magpahanggang ngayon, nananatili ito dito sa mundong ito. Bakit po? Nakikita natin ito, lalo na ngayon, di po ba? Itong season na to, merong Semana Santa, di po ba? Papasok siya. Anong ginagawa ng mga tao? Ritual. Napakarami pong ritual na gagawin na naman ng mga tao ngayon. Marami na nga po kami nakakasulubong dyan. Kasi nga, ang kanilang paniniwala pa din ay yung kaligtasan ay nasa gawa. Nasa gawa, nasa sarili nilang kakayanan. Na yun ang kailangan malaman ng tao na wala doon sa anumang yun, wala sa mga pagkain, mga tradisyon, pamahiin, circumcision, na kung saan ang mga Sadducees and Pharisees, yun pa rin yung isinasaksak sa isip ng mga taga-Galatia, na kung saan iyon ay ikinagalit ni Paul. Bakit? Kasi nasaksihan na nila eh. Nasaksihan nila kung ano ang meron sa Panginoong Jesus. Nasaksihan nila yung nangyari kay Jesus Christ that time. Hindi pa, ito napakaliit pa o maikli pa yung time nung nagkaroon ng resurrection. Pero ano nangyari? Nung malaman nila ang katotohanan, nung nangaral si Jesus, ito hindi lingid sa lahat. Ito yung kumbaga lahat ay nakabalita ng ginawa ng Panginoong Jesus. Even
yung kanyang pagpapakasakit at yung pagkamatay niya. Pero agad-agad nakinig ang mga taga-Galatia sa mga maling na turuan na kung saan ang nagtuturo ay mga bihasa sa kautusan. Ito minsan ang ano sa atin problema sa lipunan. Di po ba? Pag magaling ang nagsasalita, pag sikat ang nagsasalita, walang pakialam kung tama yung sinasabi niyan o hindi. Tama, mali? Walang pakialam. Sikat kilala Pero ang tanong, tama ba yung sinasabi ng taong ito? Kaya po bakit? Napakahalaga po sa atin ang pagbabasa ng banal na aklat. Kasi po kung hindi natin alam at hindi natin nababasa ang aklat na ibinigay sa atin ng Panginoon, amen na lang po tayo ng amen, oo na lang po ng oo tayo, hahangaan pa natin ng tao, ay galing, kabisado niya. Diba? Hindi po dapat tayo maging ganun. Bakit po? Napakarami na po ngayon ang nagpapahayag. Napakarami na po. So kailangan po nating suriin dahil binigyan po tayo ng talino ng Panginoon. Binigyan po tayo ng Holy Spirit ng Panginoon upang suriin ang bawat na ating ginagawa, yung bawat ating pinakikinggan, yung bawat pangyayari sa mundo ngayon. Dapat nating suriin at hihingi natin ito sa Panginoon ng kaunawaan upang nga po lubos natin itong maunawaan. Ang problema sa ating mga kababayan, kasama na dyan ang kaanak natin at mahal sa buhay, tama po, kasama dyan. Nakikinig lang sa sinasabi ng pamunuan nila. At yun po ang tungkulin natin. Yun ang tungkulin natin. Sabi nga sa Diyo, di ba? Snatch them from the fires of hell. Amen. Matindi po yung tungkulin na ipinigay sa atin ng Panginoon. Bakit po? Talaga naman pupunta ka talaga sa impyerno. Ayaw mo talagang makinig, di ba? Sabi nga ni Sister, kanina, na ayaw niya sa impyerno, gusto niya sa langit, kaya kahit na anong gawin sa kanya, and that is our duty, our responsibility. Sa akin man po, kahit na ganito nakakapagpahayag ako, dumarating din po sa panahon na may time na alok din po ako kasi pag tinitingnan ko parang parang tatapon ba to o Lord, maliban na pag sinabi ng Panginoon, bigyan mo yan. Talagang binibigay ko po kasi sinasabi sa akin ng Panginoon, bigyan mo yan. So binibigay ko kasi minsan tinitingnan ko pa isa-isa itatapon ba to? Kukunin ba to, Lord? Ano pang gagawin ko? Bigyan mo. Pero pag hindi po ako talagang inaano ko lang po. Pero yun nga, manghingi tayo ng kalakasan spiritual sa Panginoon sa panahon po natin ito. At tanggalin na po yung mga, minsan po itong nakakalungkot We are free. Pero hindi po free upang gumawa ng kasalanan. Pero meron po tayong mga kakilalang Kristiyano na nabubuhay pa rin sa kautusan. Ano ibig sabihin nun? Hindi naman po, sabi nga not to abolish. Hindi yan inabolish. Pero kasi ang pagsunod sa mga pamahiin, tradisyon, at yung kinagisnan, minsan may mga Kristiyano pa rin ganyan Ay, hindi tayo dapat mag-ano dyan kasi ganito-ganito, baka masama daw yan Dapat na pa bang mamungay ng ganon? Hindi na tayo dapat. Dati ako, pag sinasabihan akong, respect my belief. Respeto mo ako, respetuhin din kita. Ngayon, hindi na po ganun ang sagot ko sa kanya na oo. Hindi. Yes, I respect you as a human, but I not respect what you believe. What you are believing. I did not respect what you are believing. Bakit? Pupunta ka sa impyerno Ba't kailangan kong respetuhin? Ibig sabihin, pinaniniwalaan ko yung paniniwala mo. Ibig sabihin, inaayunan kita doon. Sorry for that. Diba? Kaya tayo po, kailangan natin talaga hingin sa Panginoon yung, Lord, ano bang sasabihin ko sa taong to? Ano bang gagawin ko sa taong to? Sa totoo lang, napakatigas po talaga ng ulo at napakatigas po ng kanilang puso. But pray for them. And that is yung responsibility natin ay magawa natin talaga. Kasi yung ating mga kababayan, yung ating kaanak, patuloy na nasa ilalim, nasa alipin ng mga maling paniniwala dahil ayaw nilang basahin ang Bible. Yun ang problema Bakit? Kinatatamaran.
na umaayon na lamang po sila doon sa sinasabi ng pamunuan nila. Meron nga nakipag-argue sa akin eh. At talagang ako pong pinagsabihan. Sabi sa akin, dapat, kung ano yung kung saan nabuhay yung mga taong ito, dapat doon na lang sila. Hindi yung kung ano-ano ginagawa nila. Sad to say, related sa akin yung taong yun. Kaya hindi ko siya maano talaga eh. Dahil before, sinabihan ko na siya. Kaya habang nagsasalita siya, pinagpipray ko na lang siya. Kasi ako pa talaga yung sinermonan niya ng ganun. Na, yung mga taong to, kung kani-kanino nakikinig, kung sino-sino pinaniniwalaan, kung sino-sino sinasamahan, dapat kung bininyagan sila sa katoliko, katoliko na lang sila. Yung pa sabi sa akin, hindi natin inaano yung ano, pero taasan ko sinasabi po. Kahit sino pong makarinig dyan. Hindi po ang religion na makakapagligtas sa atin. Bakit po? Bakit ko po taas ang sinasabi ito? Roman Catholic, totoo yan. Bakit? Pinagalingan po natin yan, pero nilinis po tayo ng Panginoon doon at binigyan po tayo ng pagpapahalaga ng Panginoon at minulat po yung ating mga mata ukol doon. Sabi ko nga, kung titingnan mo, may tama naman eh. Pero may tama ka rin. Kasi kung hindi mo talagang alam ang nasa Bible, maniniwala ka talaga eh. Diba? Alipin tayo ng matagal na panahon. Naakala natin yun na yun. Pero sayang. Sayang yung panahon. Ako to, sobrang nangihinayang ako. Sabi ko, Lord, sayang yung panahon ko noon. Kaya gusto kitang makanig ngayon. Gusto kong sulitin yung panahon na yun na ang tagal ng panahon na naging bilanggo ako ron. Na ganito pala yun. Naakala ko eto na yun. Pero mali. Sayang yung panahon. Yung mga panahon natin ngayon, eto na, sabi nga ninyo, eto na yung panahon na nagbabadya na o may mga sign na, bagamat walang nakakaalam ng oras ng kanyang pagdating, ay talagang meron ng mga sign na binibigay sa atin. Pero hindi na natin yun ang concern. Ang concern natin ay ano? Ang gisingin ng mga tao, ang gisingin ng damdamin ng mga tao. Sinabi nga kanina sa Hebrews, nasa Hebrews 10 din yun, na kung saan ibinigay nga ng ni Sister Alice yung pagdalo sa mga pagtitipon. Ganon din nakalagay doon. Yung paggising, gisingin natin ang damdamin ng isa't isa. Amen. Yun ang trabaho natin sa panahon ngayon na upang sila ay makalaya. We are saved through faith in Jesus Christ, not keeping by the law, which is only temporary until the promise of spring. Until Christ come. So, ibig sabihin, nangyayari lamang yon, yung law na yon, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon sa pagdating ng babuhan. Amen. The principle of the scripture, the promise remains, nanatili ang pangako. Mula kay Abraham, pinangako ng Panginoon na sa pamamagitan mo, pagpapalain ko. Sinabi ng Panginoon yon. At nung dumating ang kautusan, ito ay hindi nawala. Hindi nawala ang pagpapalang yon, kundi ito ay nanatili, yung ano na yun, yung pangako na yung kay Abraham. The law doesn't void the promise, na kung saan ito ay ibinigay ng Panginoon kay Moses, yung kasulatan na yon, pero yung pangako magmula pa kay Abraham, ito ay hindi naputol. The promise ultimately pointed to one descendant, and that is Jesus Christ. The promise remain is fulfilled. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, nagpatuloy ito. Kaya nga sabi niya, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng iyong supling na ang tinutukoy ito ang ating Panginoong Hesus. Lumakad sila ng napakahabang panahon na kung saan ito ay pagbibigay sa kanila ng pagdidisiplina sa kanila upang nga po sila ay maging banal at magkaroon sila ng paglapit sa Panginoon. Pero ang nangyari, maraming pagtalikod ang bansang Israel o ang mga Israelita. Kaya't ang binigay na ng Panginoon sa kanila ay ang pangako, ang kasunduan ay ito, na kung saan ito ay, sabi nga doon, diba, sa Jeremiah, na kung saan tinakil natin, sa panahong ito, bibigyan ko ng bagong pangako, diba? Ang bagong
mga Israelita na ito. So, ganun din sa atin na tayo ay may napalaya na. Napalaya na tayo. Kasi bakit tayo napalaya? Namatay na ang ating Panginoong Hesus at nabuhay siya na muli. So, tapos na sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng yon. So, once and for all, ang Panginoong Hesus ay inihandog ang kanyang sariling buhay para sa ating lahat. Amen. The law reveals na kung saan ay ipinahayag sa atin ng Panginoon, makita ang kasalanan. At mula dun sa kasalanan, tayo ay pinaging banal ng Panginoon. Sapagkat nakita natin nga, sabi nga doon, ay ito ay salamin. At sa pamamagitan nito, ang mga tao ay magkakaisa sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus lamang. At ang law ay nagpapahayag ito o nagpapakita ito ng kasalanan. At ito ay nagpapakita rin ng pangangailangan natin na kailangan natin ang Panginoong Hesus. Hindi ang ating sariling mga gawa, kundi ang Panginoong Hesus ay kailangan po natin, ang bawat isa sa atin. Ganon din po sa ating mga kababayan, sa ating mga kaanak, at mahal sa buhay na kailangan po natin ang Panginoong Hesus. Kaya po kung tatanggihan nyo ang Panginoon bilang inyong Diyos at tagapagligtas, sorry for you. So kaya po ang Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Ang sabi niya nga sa 2 Peter chapter 3 verse 9, na kung saan isa na lang ang hindi niya tinutupad na pangako, ang pangako niyang pagbabalik. Sapagkat ang ibig niya ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan dahil ayaw niyang may mapahamak. Kasama po dyan ang ating Panginoon, ang ating mga kaanak at mahal sa buhay. Isang malakas na palakpak po sa Panginoon. The law shows us the way to faith. Kailangan po natin ito po ay nagpahayag sa atin na tingnan po natin si Abraham. Si Abraham po, bago po siya na-circumcise, nanampalataya po muna siya. Nanampalataya siya na ito ay mangyayari. Alam niya, dahil nung inihandog yung kanyang anak, sabing gano'n na ihandog mo sa akin ang kaisa-isang mong anak, tumalima agad si Abraham. At yun nga po ay, ibig sabihin yun, nanampalataya na si Abraham bago pa po siya na-circumcise. So bago po siya napailalim sa kautusan, siya muna po ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya po, napakahalaga po talaga na itong kautusan na ito ay para makita natin o maging way natin ng ating pananampalataya sa Diyos. Bakit po? Hindi naman natin kayang baguhin ang ating sarili. Look at the 10 Commandments. Walang nakakasunod po dyan kahit isa. Wala po. Pero dahil po sa kagandahang loob ng Panginoong Hesus, tayo po ay naligtas. Tayo po ay nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos, kaibigan ng Diyos, at tayo po ay nilinis sa ating mga kasalanan. Ngayon, ano para sa atin? Ang kautusan. Sabi dito sa Romans chapter 10, verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Ito po yung trabaho ng kautusan na kung saan ito nga po ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay narito na, siya na yung handog, kaya sa pamamagitan niya ay nalinis ang lahat. Siya na yun. Inihandog siya. Siya na yung kaisa-isang handog. Kaya po, nagkaroon ng righteousness. Hindi dahil sa ating mga gawa, hindi po dahil sa tayo ay mabuti. Hindi po doon. Kundi tayo po ay binigyan ito sa pamamagitan by the grace of God. Yun po yung ating ibinagkaloob sa atin ng Panginoon. At yan ay, ang sabi nito, di ba, Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Pero yung sabi niya, pumunta siya rito hindi para i-abolish ang law, but to fulfill it. Because He is the law. Amen. He is the law. Yes. Amen. Paul elsewhere speaks of something called the law of Christ. We follow Him as His disciple. There are commands were to keep, but they not burdensome. Nakita po ninyo dyan sa inyong mga kopya, meron pong mga nagpapatuloy at meron ng tinigil.
May nagpapatuloy po dyan at meron ng tinigil. So, ibig sabihin po niyan, ito naman po, meron na sila. Itong mga batas na ito, itong kautusan na ito po, sabi nga natin ng unang aral natin, pwede namang gawin. Pag ginawa mo naman, hindi ka magkakasala. Hindi naman po na yan mandatory. Pero, hindi mo naman kailangan i-require pa na gawin itong mga paghahandog. Hindi na kailangan maghandog. Hindi na kailangan mag-circumcise. Yan po ay nahinto na. Hindi na kailangan mag-circumcise ngayon. Circumcision ngayon, para na lamang ito sa hygiene. Yung paghahandog po, hindi na po natin kailangan gawin yun. Bakit po? Mauubos po lahat ng hayop. Baka po wala na tayong kainin. Bakit po? Jesus Christ. Siya na po yung ultimate na inihandog. Wala na pong paghahandog. So meron pong mga tumigil dyan, meron pong nagpapatuloy pa. Kaya nakalagay po lahat yun dyan. Para po makita natin, ano ba ito? Ano bang gagawin? So siguro marami tayong tanong about dyan. So kung meron po kayong mga tanong, siguro po pwede nyo po akong isulat nyo lang po yung mga tanong nyo kasi napakahaba po nitong lesson na to talaga. At hindi po natin kayang itakal yan kaya nga nakatatlong series na po tayo, di ba? Pero yun nga, binibigyan ko kayo ng pagkakataon, isulat nyo po yung mga tanong nyo about the laws and the grace of God. Kung meron po kayong talagang nagiging nagiging conflict doon, nagiging tanong doon sa isip nyo, ano ba ito? Pero ito lang po yung ating panghawakan dyan. Ang kautusan nga po ay ibinigay yan para makita natin ang kasalanan. Pero hindi po ito ang nagpapalinis ng kasalanan. Sabi nga natin kanina, this is a mirror. Na kapag humarap ka sa salamin, makikita mo yung dumi sa iyong mukha. Pero hindi mo ito malilinis sa pamamagitan lamang ng iyong pananalamin. And yun po yung kautusan. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay nilinis niya. Amen. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So siya yung naging handog, siya yung kabuuan ng law. Kaya wala na po tayo dapat pang-alalahanin. Kaya minsan, kailangan ko bang gawin to? Kailangan bang di ba bawal to? Lalo na mahal na araw, ang daming pinagbabawal. Dati nga may sinasabi pa, bawal kumain ng munggo, magkakaroon ka ng mga bukol-bukol. May naririnig pa ako na mga iba't ibang mga paniniwala pagdating, huwag kang hahawak ng kutsilyo. Sabi pang ganon, dahil wala nang kagalingan ito, kasi patay nga si Jesus. Mga naririnig ko nung bata pa ako, pero ako may pagkapiloso po nung bata pa ako talaga. Hindi ko alam na ganito pala ang mangyayari sa akin. Talagang piloso po ako noon pa. Lalo na pag sinagsasabihan ako ng ganon. So, ano mga kinalaman dyan, mga ganon-ganon. So, marami akong inaano doon at galit na galit sa akin yung mga nagsasabi sa akin ng ganon. Dahil nga Pero tama naman pala, di ba? Na hindi na natin kailangan pang doon ay manangan. Kaya nga po, itong tinadakil na ito natin, hindi naman ito para sa atin Para sa ito sa mga katulad din natin na nabuhay noon, na hanggang ngayon, nakabilanggo pa rin po doon sa ganong pananampalataya, sa ganong paniniwala. Bakit po kailangan pa natin itong pag-aralan? Upang po ito ay maibahagi natin sa kaanak natin, sa mga kakilala natin, na patuloy pa rin po na naroon sa ganong pamumuhay. Iyon po ang purpose natin. Tayo po alam na natin to dahil ipinaalam na ito ng Panginoon sa atin nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Pero hindi po doon natatapos ang responsibility natin as a Christian. Hindi po. Yun ay upang ibahagi din sa kanila. Diba sabi ng Panginoon, to bear much fruits. Upang maipalaganap, upang mamunga yung salita niya na ipinamuhay natin, mamunga pa yun sa ibang tao. Yung po yung purpose ng pag-aaral natin. Kasi sa atin, pinaalam na ito. Pinaalam na ito. Kaya nga, di ba, nabanggit ko rin sa inyo minsan, na pati yung mga patay, pati pagkain sa patay, pinag-aanuhan, medyo uminit ang ulo ko doon kasi galit ako ng gano'n Yung mga pagkain na sinasayang, kasi doon ako, binuhay ng lola ko na bawal magsayang ng pagkain
Tapos pag sasayangin mo lang yan, di ba? Parang dahil sa patay, hindi mo nakakainin. Hello, ano kinalaman ng patay dyan? Sa pagkain yan, kung wala nang makain yung tao, nangyari din po ito sa amin sa Uyo. May tindahan kasi ako maliit doon. Pagbukas ko ng tindahan, merong sopas na mainit pa, nakabalot sa plastic. Hinayaan ko lang, baka kasi may nagpatong kasi may nagtitinda sa labas namin ng almusal. So hinayaan ko, baka balikan. Isang oras na wala pong buwabalik. Ginawa ko, binigay ko sa kapitbahay namin. Yung katabi namin ko, kwarto na panayang sa amin, yung panayang putak-putak, binigay ko. Maya-maya naririnig ko yung nanay pumuputak na. Bakit mo yun sa patayan? Ha? Parang ginawa ko, lumabas ako, parang naulinigan ko, parang yun yung ginawa ko. Parang may kinalaman niya sa... Ayun na nga, galit na galit talaga siya dun sa anak niya dahil kinain daw yung galing sa patay. Lumabas ako ngayon, parang lang, hindi ko naman na confrontahin, pero dahil lumabas din siya at dumaan sa harap ko, pati ba naman yung pagkain sa patay, pinag-aawayan niyo pa. Sabi mo, sino ba nagbigay kasi niyan? Ako. Sabi mo gano'n. Ako nagbigay. Sayang malinis naman yan. Eto, kinain-kain naman. Wala namang kinalaman doon. Anong mangyayari sa patay? Mabubuhay ba yun? Tatayo ba yun? Para gawin sa yung mga bagay na yan? Nagugutom yung anak ko, di kinain. Lumayas, galit na galit sa akin. Diba? Pinahihirapan niyo yung sarili niyo, hindi na dapat Di po ba? Wala nang dapat pahirapan pa. Ang pagsunod sa mga ganyan, sa mga tradisyon, takot Kaya nga sabi ko doon sa isang kausap ko nung nangyari yun, alam niyo, pinagtatakot niyo yung sarili niyo Hindi naman kayo dapat matakot Ba't kayo natatakot? Ang katakutan niyo, kung wala kayo kay Kristo, natawa na lang yung... Talagang kasi, uminit yung ulo ko dahil pagkain yan, pinag-aanuhan niyo. Kaya talaga, sabi ko sa kanila talaga, ang katakutan niyo, yung wala kayo kay Kristo. Ayun, nagsilayas, nawala isa-isa. Bit-bit yung mga pagkain. Diba? Kasi, pinahihirapan mo yung sarili mo, hindi na nga tayo pinahihirapan ng Panginoon Wala na tapos na. Tinapos na ng Panginoong Isus yan. Tapos ikaw, pahihirapan mo pa sarili mo. At salamat sa Panginoon talaga. Bakit po? Alam niyo po, Lord, kulang pa tong pasasalamat yung ginagawa namin Sa pagbukas mo ng isip namin Kulang pa to, Lord. Dahil kung pinayagan mo akong ganun ako, malamang sa impyerno ang pulutin. At magpasalamat din tayo sa Panginoon dahil hindi tayo kasapi ng ISIS. Amen. Yung mga rebelde. Hindi tayo kasali doon, di ba? Binuhay tayo ng Panginoon na nasa maling lang tayo. Na nasa maling paniniwala lang tayo. Pero, unti-unti binuksan ng ating Panginoon. Kaya araw-araw talaga dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen. Merong tayong reason to thank God. Kaya nga po, sabi ko, naiya ako minsan sa Panginoon. Lord, naiya po ako sa inyo. Kasi, lalo na pag wala akong gawain ng araw na ito. Sabi ko, Lord, sobrang naiya po ako. Kasi, parang kulang yung gawain na to. Salamat sa Panginoon, yung guidance sa atin. Ang panalangin ko po, araw-araw, Lord, alisin niyo na kami sa ganitong sitwasyon kasi gusto ko mag-concentrate na lang po, share. Nagawain mo, Panginoon, kasi nahihiya po ako, sobrang dami mong ginagawa sa amin. Sobrang, kaibuti mo araw-araw, pero kulang Para sa akin, nakukulangan ako, Lord. Alam kong hindi ko pwedeng pantayan yung ginagawa mo, pero nahihiya po ako. Alam niyo po ba yung nakaraang linggo, I suffer a lot, sobra. Dahil po ako ay constipated, minsan 3 days, 4 days bago ako mag-release. Dati po nangyayari sa akin, okay lang. Pero ngayon po, yung pag-release ko, maghapon ko pong dinaramdam yun. Maghapon akong nangihina. Kapag nakapag-release na po ako, sobrang sakit niya, namimilipit po ako at nangihina po talaga ako. Na yun po yung nararamdaman ko. And kaya po nung nakaraan, balik-balik ako sa clinic, pero hindi pa po nga tapos yung Siyempre maraming proseso yun. Talagang gano'n na lang ang pakiusap ko sa Panginoon. Na talagang tulungan niya na hindi itong sakit na to, hindi ito na hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon, di ba?
Hindi ito, huwag niyo akong gawin ganito, Lord. Lalo na pag nakahiga na ako. Panginoon, ayoko ng ganito. Huwag mo akong gawin ganito. So, laging yun ang sinasabi ko sa Panginoon. And, sumunod naman, eto na. Yung aking fracture, yung sabi ko sa inyo dati na nadulas, ay lumala. Kumikirot po talaga yung balakang ko lagi. At nararamdaman ko na po siya, parang kumikis-kis na siya. Na kapag po ay naglalakad ako, ramdam na ramdam ko po siya at lagi siyang kumikirot. Hindi po ako uminom ng gamot. Bakit? Kasi gusto ko siyang maramdaman. Kasi once na wala akong nararamdaman, masyado akong reckless kumilos. Katulad ng bagong opera ako, wala akong pakialam. Kasi wala akong nararamdaman. Kaya sabi ko, inaani ko na yung mga ginagawa ko noon. Kasi operada ako, sige lang na sige. Pero ngayon, hinahayaan ko siyang maramdaman ko siya. Pero syempre, nandun yung prayer natin sa Panginoon. And sumabay pa. Sumabay pa na dumating sa amin yung balita na yung bahay may nakabili na. Yung unit na tinitira namin. Parang nanlumo ako na itong time na to, ito na yung mga dumarating sa amin. Tapos Lord, wala pa kaming pan-down, saan kami pupunta, saan naman kami ganon. So, ganon yung iniisip ko hanggang gabi. Kinabukasan ng umaga, binigay sa akin ng Panginoon. Sabi niya sa akin, be still, know that I am your God. Yun yung binigay niya sa akin. Diba? Purihin ang Panginoon kasi kinukomport niya tayo sa pamagitan din ng salita niya. Kaya talagang napakahalaga yung maging babad tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya, sige Lord, kalmahin mo na lang po ako. Sabi mo naman, be still. Sa inyo na lang po namin ibinibigay itong mga, kung ano man, kung saan yung mga kami dadalhin. Sa totoo lang po, alam niyo, pinakamahirap sa buhay, yung magligpit, yung maglipat na naman. Hindi lang pang down, kundi pang hakot, marami. At saan ka na naman pupunta, saan mo na naman kami dadalhin. Ba't isa lang ang prayer namin? Kung saan nyo man kami dalhin, gamitin nyo kami bilang iyong manggagawa. Kaya tayo po ay, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil talaga pong nakikita natin na even pain and sufferings, we have to praise God. Amen. Kasi po ang pain ay blessing. Yan po ang sinasabi sa 1 Peter chapter 4 verse 13. Na kung saan iyong dapat natin ikagalak sapagkat ito ay pakikibahagi natin sa paghihirap ni Kristo. Kaya nga sabi ko, Lord, kulang pa ito eh. Pero turuan nyo na lang ako paano ko ito ma-endure. Alam kong nag-suffer ka para sa amin, nagpakahirap ka, pero kami nagre-reklamo pa sa ganitong Kaya sabi ko, Lord, tulungan nyo na lang kami ma-endure to, mga nangyayari sa amin. So, salamat sa Panginoon talaga sa comfort niya. So, dito po tayo sa ating conclusion. Sabi nga dito sa Galatia, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang huli. Yan ang bilin sa atin ng Panginoon. At sabi niya rin sa Galatians 4:4-5, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayong maituturing ng mga anak ng Diyos. Sa gayon, tayo maituturing na anak ng Diyos. So, itinuring na tayo ng Panginoong Diyos na kanyang anak. Ating conclusion, faith in Christ saves, not following the law. So, hindi ang pagsunod ang kaligtasan. Na kung saan ito yung ating kinagisnan. Diba? Binibili pa nga eh. Diba? Binibili ang kaligtasan. Diba? Tama ba? Indulgence. Jesus died to set the people free from lives of sin and bondage. Nakalaya na tayo. Pinalaya na tayo ng Panginoong Hesus sapagkat nilinis niya na ang ating mga kasalanan. Tayo pinatawad na kasalanan natin noon sa kasulukuyan at yung kasalanan pa nating darating. Pinatawad na tayo, Panginoon. Amen. Sabi nga sa Galatians chapter 3 verse 11, malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Hindi ko po nailagay dyan. Chapter 3 verse 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So through faith alone, we are saved. Amen. Ay, sorry.
Araw, Dito na. araw, araw. Dito na po tayo sa application. So ano pong application natin? So we must stand firm in this truth. Panindigan po natin to, panghawakan natin ang ating pananampalataya. Any compromise with legalism or the mixture of human effort and the grace of God for salvation leads to heresy. All Christians should be diligent in striving to build upon the saving faith within us, so that our lives will reflect Christ and others will glorify your Father who is in heaven. Purihin ang Panginoon. Huwag na po tayo magpailalim pa. Yung mga legalism na tinatawag na ito, hindi na kailangan pag-usapan pa yan, pagtalunan pa yan, na kailangan ganitong ang iyong buhok, kailangan ganito ang iyong ang kaaawitin mo, kailangan ganito yung kakantahin mo, kailangan ganito yung gawin mo, di ba? Hindi na natin kailangan dapat pagtalunan pa yan, kundi tayo mamuhay na may kabanalan Amen. sa ilalim ng Panginoong Hesus. By the grace of God, kailangan mamuhay tayo. At hindi yun sa pamamagitan ng ng kautusan lamang. So malaya na tayo, pinalaya na tayo ng Panginoon, at ang kautusan na tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, siya yung nag-fulfill nito. Hindi siya nag-abolish nito. To fulfill the law. And that is Jesus Christ. Once and for all. He died once and for all to save us all. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. To God be the glory. Manatili na lamang pong nakaupo. At yumuko po ang lahat. Damayin po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O Lord. Purihin ka, O Diyos ng kataas-taasan. Panginoon, kumilos ka po sa buhay namin. Kumilos ka po, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Panginoon, this is the time, sinabi niyo, Panginoon, ngayon na, ito na yung panahon, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami, palakasin niyo po kami, spiritually, physically, O God, upang nga po ang mga kapahayagan ng iyong salita, ang iyong kalooban, Panginoon, hallelujah, na magawa namin at tungkulin namin ng bawat isa sa amin, upang nga po may pahayag sa mga taong ito na nangangailangan, na nauuhaw sa iyong salita, Panginoon, na patuloy na nakabilanggo, Panginoon, at pagkaalipin sa mga maling paniniwala, maling pananampalataya, at sa mga maling Diyos, Panginoon. Tulungan niyo po kami, maging instrumento kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin, upang nga po ang mga taong ito ay makalaya, maging ang aming mga kaanak at mahal sa buhay, Panginoon. Kaawaan niyo po sila, Panginoon. Kaawaan niyo po sapagkat ikaw ang aming Diyos, hallelujah, na mahabagin, mapagpatawad at hindi madaling magalit, Panginoon. At ang pag-ibig mo ay walang malim. Kaya, Panginoon, damhin niyo po, Panginoon, ang aming samot sa iyo, dalangin, Panginoon, na maihatid sa iyong harapan ang mga taong ito, Panginoon. Gamitin niyo po kami habang naririto kami sa daigdig na ito, O God. Huwag pong masayang ang bawat buhay namin, Panginoon, sa araw-araw na buhay na lakad namin, Panginoon, at sa araw ng iyong pagdating, Panginoon. Makaharap ka namin ng mukhaan, Panginoon. Makaharap ka namin ng mukhaan, Panginoon, at sasabihin niyo sa amin, Panginoon, well done, good and faithful servant. Yun po ang gusto namin marinig, O God, hallelujah, na kami iyong pag-utusan, gamitin, Panginoon. While we wait for your return, Lord, strengthen our faith, Lord. Give us boldness and courage, every one of us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, tulungan niyo po kami magampanan ng mga lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos ng kataas-taasan, buhay at makapangyarihan sa lahat. Kumisos ka po sa puso namin, Panginoon. Balutin niyo po kami ng iyong kabanal-banalan, Panginoon. At patuloy mo pong ipaalala sa amin ang iyong mga salita, araw at gabi, Panginoon. Hallelujah. At kami nga po iyong tulungan at paroonin, Panginoon, sa mga taong ito na kailangan po ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Idako po kami sa mga tahanan, sa mga lansangan, Panginoon. Sa bawat mga kasalamuhan namin, bigyan mo po kami ng katapangan, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Gamitin niyo po kami habang kami naririto sa daigdig na ito. Hindi po ang aming karumihan, hindi po ang aming kasakitan, hindi po ang aming kahinaan, Panginoon, kundi ikaw po ang maitaas. And everything we do, Lord, to glorify you, O God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat pong muli sa habang ito, Panginoon. Nakaliig ka namin, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Nakasama namin, Panginoon.
Muli, Panginoon, magmutawi sa aming mga labi, sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, Panginoon, na maitaas ka sa lahat ng oras ng aming buhay, Panginoon. O Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kumilos ka po sa bansang Pilipinas. Kumilos ka po sa mamamayang Pilipino. Kumilos ka po sa aming mga kaanak, sa mga LGBTQ+, Panginoon, sa mga kabataan na kung saan target ng kaaway, Panginoon. Lord, dalhin mo kami sa mga taong ito, Panginoon, at kumilos po ang bawat isa. Ang iyong manggagawa, Panginoon, ay pag-utusan niyo po, Panginoon, at ipaalala niyo po patuloy, Panginoon, ang iyong Great Commission na maging parte kami nito, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat, O Diyos. Ikaw ang papurihan, ikaw ang pasalamatan, Panginoon. Ang buhay namin ay maging kagamit-gamit, Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa ikaw ay dumating, Panginoon. Purihin ka, kabanal-balalan, kataas-taas ang O Diyos na buhay. Amin pong dalangin ang lahat ng ito in the mighty name, precious name of your Son and our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ay,